Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa CRC Balayan, Batangas Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa dakila at mapagpala, narito po kami sa umagang ito upang ito'y papurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa panibagong buhay, panibagong umaga at kalakasan ay pinagkakaloob mo sa bawat isa. Samahan mo kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula po sa Judges 12:46 na may title, The Gileadites Overwhelmed the People of the Tribe of Ephraim. Nilupig ng mga taga-Gileadita ang mga tao mula sa lipi ng Ephraim. At mula po dito sa verse 4, sinasabi, tinipo ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim. Pagkat sinabi ng mga ito, kayong mga taga-Galaad ay kasarian ng Ephraim at Manases. Ang mga taga-Ephraim inalupig ng mga taga-Galaad. Verse 5, binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaaring tawiran ng tao upang hindi makatuwid ang mga taga-Ephraim. Nang sino mang ibig tumawid, tinatinong nila kung taga-Ephraim. Pag sumagot ng hindi, sa verse 6, ipinasasabi nila ang salitang Shibolet. Kung hindi ito mabigkas na mabuti at sa halip niyon isabihing Sibulet, papatay nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan at ng panahong yaon umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Nang panahong iyon, ang kalagayan ng Israel ay magulo. Wala pa silang hari, kundi hukom lamang. Ang bawat tribo ay parang magkakahiwalay na grupo kahit pare-pareho silang bayan ng Diyos. Kapag may kaaway, minsan nagtutulungan sila, minsan nag-aaway-away sila. At isa nga sa mga pangunahing tribo ay ang Ephraim, Huda, Galaad, Manases at iba pa. Ang Ephraim ay kilalang tribo. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. At sa verse 4, nabanggit ang pangalan ni Jephthah. Isa siyang taga-Galaad, pero hindi naging maganda ang simula ng buhay niya. Ang kanyang ama ay si Gilead, pero ang kanyang ina ay isang patutot o babaeng hindi tunay na asawa. Dahil dito, tinakwil siya, minata siya at pinalaya sa mga kapatid. Parang sinabihan siya na wala kang karapatan sa mana ng aming ama. Nabanggit ito sa Judges 11 verse 1. Kaya tumira si Jephthah sa lupain ng Tob. Doon siya naging mandirigma. Maraming matitigas at palabang lalaki ang sumama sa kanya. Unti-unti siyang naging kilalang warrior leader. Dumating ang digmaan, sinalakay ang mga Amonita. Sinalakay ng mga Amonita ang Israel. Natakot ang mga taga-Galaad at ang nakakatawa, yung tao itinakwil nila noon na si Jephthah ay siya rin palang kailangan nila ngayon. At pumunta ang mga matatanda ng Galaad kay Jephthah at sinabi, tulungan mo kami, ikaw ang mamuno sa amin. Nung una, parang nasaktan si Jephthah. Sabi niya, di ba't kayo rin ang nagtaboy sa akin? Pero pumayag din siya kalaunan at naging leader siya ng Israel sa laban. Nanalo si Jephthah, binigyan siya ng Diyos ang tagumpay laban sa mga Amonita. Malaking tagumpay ito, pero pagkatapos ng laban, hindi pa pala tapos ang problema. Doon nagsimula ang gulo sa Ephraim. At bakit nagalit ang Ephraim? Ang tribo ng Ephraim ay may ugaling kapag may malaking laban at hindi sila naisama, nagagalit sila. Pakiramdam nila, dapat sila ang mahalagang tribo at sila ang bida. At pumunta sila kay Jephthah ng galit na galit at sinabi nila, bakit hindi mo kami tinawag nung nakikipaglaban ka? Susunugin ko ang bahay mo. Hindi ito simpleng reklamo o banta. Ito'y banta ng karahasan at sumagot si Jephthah, tinawag ko kayo noon pero hindi kayo dumating. Sa madaling salita, nasaan kayo nung kailangan namin? Kaya lalong lumala ang tensyon. Naging civil war at dito naging malungkot ang kwento. Hindi na Israel laban sa kaaway, kundi Israel laban sa kapwa Israel. Magkapatid sila sa pananampalataya at lahi, pero nagpatayan sila. Tinipo ni Jephthah ang mga taga-Galaad at nakipaglaban sila sa Ephraim. At ang insult ng Ephraim, minaliit nila ang Galaad. Sinasabi nilang mga takas lang kayo, hindi kayo tunay na mahalagang tribo. Parang social discrimination. At dahil doon, naisulto ng gusto ang Galaad. Sa verse 4, si Jephthah
Pinangalap ng lahat ng mga lalaki mula sa Gilead. Nakipaglaban sila laban sa tribo ng Ephraim na dati ng insulto sa kanila at tinawag silang fugitives. Natalo ang Ephraim sa labanan, nanalo ang mga taga-Galaad, nagtakbuhan ang mga Ephraimita. At ngayon, mahalaga ang heografiya. Para makatakas, kailangan nilang tumawid sa ilog Jordan. At iilan lamang ang tawiran noon at alam ito ng mga taga-Galaad. Kaya inunahan na nila ang mga tawiran. At ngayon naman, ang nakakatakot na eksena sa Jordan, parang pelikula. Pagod, madilim, sugatan, may mga sundalong tumatakas. Bawat lalaking dadaan sa tawiran ay inuusisa. Tinatanong, taga-Ephraim ka ba? Kapag sinabing hindi sila agad naniniwala. May test sila, ang salitang Shibolet. Sasabihin nila, banggitin mo ang salitang Shibolet. Ano nga ba ang Shibolet? Literal na kahulugan ay ear of grain, butil ng trigo o stream, daloy ng tubig. Sa Hebrew, Shibolet ang problema, hindi kayang bigkasin ng Ephraim ang tunog na SH, kaya ang lumalabas, Sibolet. Iisang letra lang ang diferensya, pero yun ang naging palatandaan. Kung sino sila, kapag mali ang bigkas, ito ay ginagawang password para makasiguro upang makilala ang mga Ephraimites mula sa mga Gileadites. Ang hindi makapagbibigkas ng tamang tunog na SH at nagsasabi ng Sibolet imbes na Shibolet ay agad nahuhulihin at papatayin. Bakit hindi nila masabi ang SH? Dahil sa accent or dialect. Parang sa bansa natin, may iba't ibang punto, may mga salitang iba ang bigkas, depende sa lugar, may matigas, may malambot na pronunciation. At ganito rin sa Israel. Ang nakalulungkot na resulta, 42,000 Ephraimites ang namatay. Napakalaking bilang. Pinatay sila ng kapwa nila, Israelita. Ano-ano ang mahalagang bagay ang natutunan natin sa mga talatang nabanggit? Una, ang pride ay mapanganib. Nagsisimula lang ito sa isang tampo, ego, yung pakiramdam na hindi sila napapalagan at nauuwi pa sa patayan. Ang ugad ng digmaan ay ang kayabangan ng Ephraimites at kailang insulto sa Gileadites. Sa atin naman, kapag ang Kristiyano ay nagmamataas at nangahamak ng kapwa, pwedeng masira ang pagkakaisa ng church at pamilya ng Diyos. Pangalawa, ang salita ay makapangyarihan. Sa salitang Shibolet, ang naging usapin ng buhay at kamatayan. Ang ating pananalita ay pwedeng magdala ng buhay o kamatayan. Sabi nga sa Proverbs 18:21, ang maling paggamit ng dila ay pwedeng magdulot ng pagkawasak. Pangatlo, ang pagkakahati ay sumisira. Kapag ang bayan ay nagkakanya-kanya, nawawala ang pagkakaisa. Ang labanan ay hindi laban sa mga dayuhan, kundi laban sa sariling kapatid. Ang pinakamalaking panganib minsan ay hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng church. Kapag nawawala ng unity at humility. Pangapat, ito'y banta ng malungkot na tagumpay. Oo, nanalo ang Gileadites, ngunit kapalit nito ang 42,000 na buhay ng kanilang sariling kapatid. Ang tagumpay na bunga ng dibisyon ay hindi tunay na tagumpay. Ang church ay pwede magtagumpay sa labas, ngunit kung sa loob ay may patayan ng unity, ito ay isang pagkatalo. At sa ating bansa, paalala na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa pagkakaisa, hindi sa pagkakawatak-watak ng politiko o rehiyon. Sa iglesia, paalala ng dila ay dapat gamitin sa pagpapala at hindi sa insulto upang mapanatiling kapayapaan at fellowship sa katawan ni Kristo. Sa relihiyon, paalala na ang pagkakaiba hindi dapat maging Shibolet na nagbubunga ng dibisyon, kundi maging daan ng respeto at pangunawa. Sa estado, paalala na ang pamumuno ay dapat magdala ng pagkakaisa at kapayapaan, hindi digmaan ng salita o fry. Isang mahalagang aral na nakikita natin dito. Kaya, ang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa. Ang sa ating salita ay ating pakaiingatan. Ang ating damdamin ay ating pakaiingatan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin ng mga aral mula sa buhay ni Jefte at ang mga taga-Gileadita. Nakita namin na ang pagkakahiwala itong mataas ay nagdudulot ng kapahamakan, ngunit ang pagkakaisa at kababaang loob ay nagbubunga ng kapayapaan. Panginoong Hesus, humingi kami ng kapatawaran sa mga oras na kami nagiging pagmataas, na nagiging sanhi ng alitan o hindi nagiging maingat sa aming mga salita. Tulungan mo kami maging tagapagdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming simbahan at komunidad. Holy Spirit, puspusin mo kami ng iyong presensya upang ang aming mga bibig ay magbigas ng tamang Shibolet. Mga salitang puno ng pag-ibig, katotohanan at biyaya. Huwag mong hayaang ang aming mga pagkakamali ay magdulot ng kapahamakan, kundi gawing daluyan ng pagpapala at kaligtasan. Bigyan mo kami ng lakas na magtagumpay laban sa tukso ng pagkakahiwa-hiwalay. Pagkaloob mo sa aming lahat ng kapayapaan sa aming puso at sa aming mga relasyon. Ingatan mo ang aming mga pamilya at komunidad mula sa pagkawasak, pagkabahagi. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin. Salamat sa iyong biyaya na nagbibigay ng bagong pagkakataon araw-araw. Salamat sa tagumpay na meron kami sa pamamagitan ng iyong anak na Kristo Jesus. Amen.
Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Isang magandang umaga.